I'm Dr. Glenn David De Leon, a certified public accountant by profession. My course was Bachelor of Science in Accountancy, and I belong to batch 2000 here at City of Malabon University. Siyempre, no, as a student, I was only 16 years old during that time. And ang City of Malabon University ay Malabon Community College pa by that time, no? So, we were the third batch because CMU started in 1994. From 1994 to 1996, nandun siya sa Pangulo National High School. And then, 1996, no? CMU transferred here at Longos. Sobrang konti lang kami, no, that time. And if I'm not mistaken, ang registration fee lang namin is 300 pesos. At first, I'm pressured, and then at the same time, no, medyo natatakot because my dream when I was a kid kasi is to become a civil engineer. Kaya lang, galing ako sa mahirap na family. In fact, pag pumapasok ako, pamasahe lang, no? At during that time, 3 pesos pa lang yata yung pamasahe sa jeep. So, walang baon, no? At madalas, pag uwi ko ng bahay, hinihimatay pa ako sa gutom. So, yung mother ko kasi, labandera lang. Yung father ko, wala siyang trabaho dahil meron siyang sickness. So, tinutulungan ako nung ate ko na makapag-aral. At yung nanay ko, yung mother ko, siya yung nag-enroll ng BS Accountancy sa akin. So, wala akong idea about BS Accountancy. Kaya lang, yun lang yung course na sabi ng mother ko na malapit sa numbers because I love numbers eh. In fact, nung nandun tayo sa grade school, nagko-compete din naman tayo, no, dun sa mga quiz-bee. At yun nga, yung mathematics kasi yung aking favorite subject. And then eventually, mga ilang months, nakapag-adjust, na nagustuhan ko na rin yung BS Accountancy. So, ganun nag-start yung aking pag-aaral sa City of Malabon University. And then, nung adjusted na, nagkaroon na tayo ng mga kaibigan at nakakuha rin ako ng scholarship. Isa ako dun sa mga scholars ni Congressman Ricky Sandoval hanggang matapos ko yung BS Accountancy ng year 2000. And then, I took the board examination. Luckily, I passed. And then, I worked muna as an internal auditor in one of the companies in Makati. Kaya lang, alam niyo naman, no, pag nag-travel ka sa Makati, talagang ang hirap, no? Yung damit mo na kulay white, pagdating mo sa Makati, kulay brown na, no? And umuwi kasi kami madaling araw na as internal auditor. So, I decided na, no, to shift from private company. Nag-join na ako sa academe. So, nagturo sa City of Malabon University and I pursue my master's degree din, no, dito sa CMU. Dito ko rin nakuha yung degree ko na MBA. And then, after I finished my MBA, I transferred to De La Salle Araneta University. Naging faculty member ako ng De La Salle Araneta for 3 years as part-time. And then, nag-full-time. Nag-stay naman ako dyan ng 13 years as program chair of Bachelor of Science in Accountancy, and eventually naging dean din ako, no, ng College of Business and Accountancy ng De La Salle Araneta University. And in 2022, I retired, no, early retirement. Tapos yun nga, I joined again, no, City of Malabon University as Vice President for Academic Affairs. So after 25 years, no, from CMU student, naging eventually CMU President. Kaya grateful to Congressman Ricky Sandoval, to Mayor Jeannie Sandoval, kasi matagal na rin kami nagkasama. No? Imagine, scholar pa nila ako noong 1998 up to year 2000. So hanggang ngayon, andito pa rin. No? Hindi ako nakalimot, hindi rin nila nakakalimutan yung mga students na natulungan nila. So ngayon, eto na tayo. Actually, hindi ako kasali pa, no, nung time na yon kasi pumasok ako sa CMU, nandito na siya sa Longos. Yung first 2 batches of students ng CMU, sila yung naka-experience ng Pangulo. And if I can describe, no, CMU that time, in 1996, isang building pa lang kami. Yung bagong innovation building, may isang building dyan na nagkakasya kaming mga estudyante. Tapos yan, talahiban, no? Wala pa yung mga bahay na yan, bakanting mga lote pa yan. Medyo konti lang talaga, no, yung residents. At kami para lang kaming mga elementary school, high school, naglalaro pa kami dyan, no? Yun ang libangan namin during that time. So ngayon,
since there are already 16 programs, no, tapos may graduate school na, talagang nag-grow na ang City of Malabon University. So dati akala namin ang CMU ay maliit lang, no, na isang lugar, pero ngayon, no, nakakapunta na tayo sa iba't ibang bansa para mag-present ng research. And then may mga partners na rin tayo na ibang countries. So ito yung mga evidence na yung CMU talagang nag-mature na siya. Yun nga, kasi 31 years na tayo. At sobrang laki ng pinagbago, no? Physically at saka yung culture. Marami na rin tayong na-produce sa mga professionals, no? Nakakatulong na sila sa community, sa government, local government, and national government. At yung mga estudyante natin ngayon talagang pili, no? Kasi nung time namin, konti pa lang kami. Halos lahat kami nakakapasok agad. Pero ngayon, merong mga 4,000 to 5,000 na applicants ang makakapasa lang sa entrance examination na sa 1,000. So kung sino lang talaga yung mga deserving, yun yung mga nakakapasok sa ating pamantasan. So sa CMU community, happy 31, no, founding anniversary. At lalo na ako, no, personally, sobrang saya dahil dito ako nagsimula. So without CMU, walang Dr. Glenn, no? Utang na loob ko ang lahat sa City of Malabon University. Sabi ko nga sa kanila, no, na hindi ako magiging certified public accountant kung hindi ako nag-aral sa CMU. So ganun na lang, no, yung pasasalamat na meron ako sa pamantasan, sa local government, no. Sila yung patuloy na nagsusupport, lalo na yung funds na kailangan natin sa ngayon na talagang 100% umaasa tayo sa ating local government, kay Mayor Jeannie and Sandoval, at sa mga bumubuo ng local government, lalo na kay Dr. Alexander Rosete, our city administrator, napaka-supportive, lahat ng needs natin, no, ire-request ng natin, talagang pinoprovide nila. So yun yung mga bagay na dapat natin din ipagpasalamat sa ating local government. Happy 31st founding anniversary to the City of Malabon University.